winning technique kapag may nakita kang mali sa partner mo. Yes, ito mga utol, actually karaniwan din ito na nangyayari sa isang relasyon. Na yung iba talaga is mali yung nagagawa once na may nakikita silang pagkakamali sa mga partner nila. Kagaya na lang ng niloloko ka or palagi na lang siyang nagsisinungaling sa'yo. Or kung kagaya na rin sa nararamdaman mo is wala kang peace of mind. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo yung dapat ninyong gagawin kasi karamihan dito is yun na nga, yung automatic response na ginagawa ng tao, lalong-lalo na ikaw, na once na makagawa ng kasalanan or pagkakamali yung partner mo is kinukudaan mo. Tama? Yun po yung automatic response na naggagawa ng tao. Sinasabihan, yes, kinukudaan, or tinatanong kung bakit niya nagagawa ito. Or yung isa pa dito is magki-question ka kung minamahal ka ba talaga niya or hindi. At saka tinuturo mo pa kung ano yung dapat gagawin at saka yung mga hindi dapat gagawin. Pero ito ngayon utol, kung tatanungin ko kayo, may nangyari ba? May nagbago ba? Yes. So posible yung masasagot ninyo is wala po, ganun pa din. Dahil hindi po yun yung tamang paraan kung gusto mo talagang magkaroon ng pagbabago sa partner mo at saka para mabigyan din siya ng realization. Wala kang ibang gagawin utol, hindi sa pagsasalita o sa pagkukuda sa kanya o sa pagre-remind, kundi less talk ka at saka dumistansya. Yes. Kasi kapag minamahal ka talaga ng isang tao, ay no need mo na siyang kudaan. No need mo nang i-remind sa kanya kung ano yung dapat at saka yung mga hindi dapat. Dahil kapag minamahal ka ng tao, halimbawa na lang sa akin ay kusa ako, naiisipin ko kung ano yung mga dapat gagawin at saka hindi dapat gagawin. At saka alalahanin ko syempre kung ano yung mga gawain na posibleng masasaktan ka. Na that's why kailangan kong iwasan yon kasi masasaktan ka eh. Dahil minamahal kita, inaalala kita utol. So pero ito ngayon, paulit-ulit na nire-remind mo sa kanya. Yes, pinagbantaan mo siya, pinagsasabihan mo siya na huwag gagawin, pero kapag ginagawa niya pa rin, saan yung pagmamahal doon? Saan yung pag-alala niya sa'yo? Kung nasasaktan ka man or hindi. Na bago niya gagawin sana yung isang hakbang is, syempre maisip yon ng taong nagmamahal. Na kung baka masaktan ka, once na ipagpatuloy ko ito. Yes, so ganun po dapat. So ganun na nga, mali po yung nagiging automatic response ng tao. Kasi dahil sa emosyon. Once na nasasaktan ka, nahihirapan, is talagang mangingibabaw yung iyong emosyon, which is yung tipong hindi nagkagana ang iyong isipan. Pero ito ngayon, tinuturo ko sa inyo para mabigyan na rin kayo ng idea kung ano yung dapat ninyong gagawin na hindi nyo na kailangan pag-isipan. Na i-feed ko na sa inyo kung ano yung dapat ninyong gagawin talaga. Which is, uulitin ko nasabi ko kanina, less talk. Okay? Huwag ka na magsalita pa sa kanya. Huwag ka na magbitiw ng mga hinanaing. Yes, and then, yun na nga, huwag mo na siyang kudaan pa. Mas magtataka ito utol kung hindi ka na nagsasalita. Kasi, mas makikita niya dito na parang napapagod ka na. And then, kapag dumidistansya ka, yung tipong umiiwas ka na palagi sa kanya, yes, talagang mapapaisip din siya na, oy, ito na pala yung nagiging resulta sa mga pinaggagawa ko. Yung tipong na parang napagod na siya kakaremind sa akin. Kasi, kapag minamahal ko naman talaga yung isang tao, no need na sana akong i-remind neto eh. Yes. Na isa po yun sa magiging realization niya. So ganun po yun utol. Which is, maling-mali po yung pagkukuda, pagsasalita sa kanya, pagre-remind, at saka sa pagtatanong na kung minamahal ka ba niya or hindi, or nagtatanong ka sa sarili mo kung bakit nangyayari ito, kung bakit niya nagagawa ito sa'yo. Pero yun pala is maling-mali talaga. Na no need mo talagang gagawin yon. Wala kang ibang gagawin kundi wala ka talagang ibang gagawin. Less talk and then umiwas muna sa kanya. Para dyan siya mabigyan ng realization. Sa mga long distance dyan is gawin nyo po yung no contact rule. Wala kang ibang sasabihin, wala kang ibang ibibitawang salita sa kanya. And then, wag mo siyang kontakin or wag mo muna siyang kibuin kahit nagpaparamdam pa siya. Yes, ipadama mo sa kanya kung ano yung mga nagagawa niyang kasalanan. Kahit hindi niya man ito naisip kung may nagawa siyang kasalanan or hindi, is mapapaisip at saka mapapaisip talaga siya, uy, teka lang, bakit kaya siya dumistansya sa akin? Bakit kaya siya nagtampo sa akin?
Ano kaya yung nagawa kong mali? So, dito niya na maiisip yung recently na kung ano yung nagawa niyang kasalanan. Naisipin at saka isipin niya talaga yon na, uy, siguro dahil nagsisinungaling na naman ako sa kanya. Yes. So siya mismo ay talagang posible na iiwasan niya na yun next time. Actually, dalawa lang yan eh. Pwede niyang iwasan at saka pwede niyang ipagpatuloy. So ngayon sa pag-iiwas is, yes, swerte ka na dyan kasi umiiwas siya kung saan ka nasasaktan. Pero yung pangalawa dyan, kapag ipinagpatuloy niya pa din, yes, actually yung pinakasusi is nasa sayo na, wala sa kanya. Kundi ikaw dapat itong mag-decide na. Dahil paulit-ulit na eh. Nagawa mo na yung lahat, dumistansya ka na, di ka na nagsalita sa kanya, pero ganun pa rin. Ibig sabihin, mahina yung kokote ng partner mo para ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. Oh. Yes, so ganun lang po yun. Okay? By the way, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, PMS na kay. And then, sa may mga katanungan din dyan, na mga konting katanungan lang naman, you can leave a comment dyan sa ilalim sa aking YouTube channel. Yes, dyan po tayo sasagot. So lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Kayaan mo na lang siguro, masabuti ng matuto. Dahil isang bangungot sa akin ang naranasan ko sa piling mo. Binigay ko lang